hindi tayo pababayaan. Hallelujah. Pero parang pansinin ko yung katabi mo parang napabayaan. Hallelujah. Yung iba napabayaan sa kusina. Hallelujah. Actually, ako din po napabayaan sa kusina kasi kanina, ang aga kong nagplantsa ng isusuot ko na damit. Dalawa pang pinlantsa ko. Hallelujah. Nung isuot ko na yung pantalon ko, hindi na magkasya kahit anong pilit ko na isara, ayaw magsara. Sabi ko, paano nangyari ito? Hallelujah. And I thank God kasi napakabuti po ng Diyos. And last Wednesday, I think Wednesday ba yun? Hindi ko alam kung ano yung nangyari po sa akin. Pag ako po ay nakatagilid sa kanan, di ko mawari yung aking nararamdaman. Umiikot ako ng pagganito at umiikot na paganyan. Kaya talagang napapakapit pa ako doon sa ayun, yung kasing higaan namin, yung kama namin is double deck siya. Kaya meron pong sa taas. Pag umiikot ako, napapakapit talaga ako doon sa taas ng ano yun, yung bakal. And sabi ko, iba-iba itong pakiramdam ko. And noong medyo okay po yung pakiramdam ko, tinignan ko naman yung BP ko, okay naman siya. And ang ginawa ko na lang, kahit napapagod ako, nasa isang side. Pag nandito ako sa side na ganito, okay lang yung pakiramdam ko. Kaya pinagtiyagaan ko na mahiga na nasa isang side siya. Although mahirap, kasi minsan nakakapagod na sa isang side ka lang, lalo na pag nandito sa kaliwa. Kasi parang nakakapagod kasi andyan yung heart natin. And I still praise God kasi anong tawag dito, parang inabot hanggang gabi na ganun yung pakiramdam ko. Sabi ko, bahala ka na sa akin, Lord, matutulog na ako. And I praise God kasi paggising ko kinaumagasan, okay na po yung pong pakiramdam ko. Kaya purihin po ang Diyos sa umaga pong ito. Sabihin mo sa katabi mo, napakabuti ng Diyos. Hallelujah. At sa umaga pong ito, nais ko po na basahin ang salita ng Diyos. Ito po ay saklat po ng John chapter 14, beginning verse 4. Sabi niya, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Verse 5, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire, and burn. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. By this, sabi niya, my Father is glorified that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. As the Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Purihin po ang pagkakabasa po ng salita po ng ating Panginoon. Alam niyo, pagbabalikan po natin ito pong kwento pong ito, it talks about what do we call the vine and its branches. At sabi nga niya doon sa verse 1, hallelujah, my Father is the husbandman. Siya daw yung tagapangalaga po nito. Kaya nakakatiyak po tayo na hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Pag ikaw ay nananatili, sabi niya napakahalaga po nito yung pananatili po natin sa Kanya. Sabihin mo sa katabi mo, kasi ito po yung pag-uusapan po natin. Stay in Christ. Sabihin mo dyan sa katabi mo, stay in Christ. Hallelujah. Manatili po tayo kay Kristo dahil ito po yung pong buhay na meron tayo. Whether you like it or not, hallelujah, simula nung ibinigay mo ang buhay mo kay Kristo, hallelujah, ito na yung buhay natin.
Manatili tayo dyan. Hallelujah. Ano man yung ginawa natin noon sa ating Panginoon, manatili tayo na gawin yung bagay na yun. Hello. Huwag po tayong, alam nyo yung sa panahon na kagaya po nito, lalo na't nakikita po natin na hindi po stable yung mga, alam nyo yung mga basic commodities po natin, hindi po stable lahat, nag-fluctuate po siya. It goes up and sometimes it goes down. But most of the time, hallelujah, tumataas po yung pong mga bilihin. Pero hindi po doon nakasalalay ang buhay po natin, mga kapatid. Tandaan po natin yan, wala doon, hallelujah, wala sa ekonomiya ng mundo, hallelujah, ang buhay natin. Hello, once you become a Christian, iba yung ekonomiya na meron tayo. Tandaan po natin yan, hallelujah, our economy lies in the hands with our God. Hallelujah, sinong naniniwala doon, yung ekonomiya ng pamilya mo nasa kamay ng Diyos? Kaya minsan alam nyo nakakainis, hallelujah, ang mga tao. Ang daming mga bashers na kung saan, grabe sila kung manlait. Buti kung yung nilalait nila ordinaryong tao, ang nilalait nila yung mismong presidente ng bansa natin. Di po ba alam niyo, napakasaklap isipin na minsan may mga Kristiyano nga na instead na sabi nga ng salita ng Diyos, pray for your government, pray for your leaders, pray, hallelujah. Ang ginagawa minsan ng mga Kristiyano, hallelujah, nang babash sila, nakikiayon sila sa mundong ito. Sabi po ng salita ng Diyos, huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Hallelujah. Ang gawin po natin, idalangin po natin. Instead na kung ano-ano yung mga sinasabi natin, napakahalaga na tayo'y manalangin. That's why, come to church and pray. Hallelujah. Dahil yan yung panawagan ng Diyos sa atin. Stay in Christ. Manatili tayo kay Kristo. Dahil alam mo ang taong nananatili kay Kristo, sabi po ng salita ng Diyos, hallelujah, kung wala ako, wala kayong magagawa. Yun lang, makita mo lang yung salita na yun. Hallelujah, kung wala ako, wala kayong magagawa. Hallelujah. Kahit gaano kagaling ang leader ng isang bansa, kung wala ang Diyos sa isang bansa na yan, walang mangyayaring maganda sa bansang yan. There will time, hallelujah, na kahit sabihin po natin na may mga bansa na kung saan gumaganda yung kanilang sitwasyon. Hallelujah, at tinitingnan natin na parang wala namang alam nyo, hindi maraming mga Kristiyano doon. Pero alam nyo mga kapatid, darating yung time na kahit gaano kaganda ang isang bansa, kung wala ang Diyos sa bansang yan, hallelujah, magkukulaps at magkukulaps ang bansang yan. Hallelujah. Pero ang mga bansa, mga tao na sa Diyos ay nagtitiwala, tandaan po natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hallelujah, tumaas man yung mga bilihin, manatili tayo kay Kristo. Bakit? Hallelujah, God will provide our needs. Alam nyo nga na sa Bible, napakaraming mga pinagdaan ng crisis yung mga tao. Yung crisis na pinagdadaanan po natin, alam nyo ba na mas okay pa nga tayo eh. Kung yung mga panahon in the Old Testament, may mga time na kung saan wala talaga silang makain. Alam nyo ba yon? Na kailangan nilang kainin yung kanilang anak para lang makasurvive yung mga taong yan. Nung panahon nga ni Haring Solomon, alam nyo yung nangyari doon? Hallelujah, sabi nga nung isang babae, sige na, patayin na yan. Pero sabi nung isa, dahil siyang totoong may anak, huwag, ibigay na lang sa kanya. Alam niyo, may mga panahon na tayo'y may pinagdadaanan, pero yung mga taong nananatili kay Kristo, makikita ninyo ang kaibahan ng buhay na meron kayo sa Kanya. Amen. Hallelujah, makita natin yung kaibahan ng buhay na tayo ay nananatili. Sabi niya, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Kahit sa panahong ito ng crisis, makita mo na nagbubunga ka.
Hallelujah. Nakikita mo na umuunlad ang buhay mo sa kabila ng ang mundo'y, hallelujah, dumadaan sa matinding crisis. May mga pinagpapala ng Diyos. Bakit? Nananatili sila kay Kristo. Anong sabi niya? Sila'y nagbubunga ng marami. Tignan mo, alam mo, ito yung pagkakaiba eh. Ang tao, pag nakikita mo yung buhay niya bilang isang Kristiyano, alam mo yan pag nagbubunga yan. Hello? Sabi nga nila, pag namumunga ang isang puno, binabato. Nararamdaman mo bang binabato ka? Ibig sabihin, namumunga ka. Hallelujah. Pero ang naririnig nila, puro bunganga, iba yon. Sabi ni Lord, namumunga, hindi, o kaya ay nagbubunga, hindi nagbubunganga. Malaking pagkakaiba nun. Amin ba yon? Hallelujah. Ibig sabihin yun, makikita nyo kasi ang tao pag puno ng problema, ang daming sinasabi. Pero ang tao, kay ang Kristiyanong nananatili kay Kristo, kahit may mga problemang pinagdadaanan yan, tahimik lang yan. Bakit? Alam niya, hallelujah, secure siya kung saan siya naroon. Amen. Meron ba akong kausap dito? Alam mo yung sarili mo na kahit sa ganitong sitwasyon, secure ang buhay mo. Hallelujah. At tinitiyak sa iyo ng Diyos na hindi ka niya pababayaan. In times of crisis, sabi niya, Christ is the answer. Amen. Sinong naniniwala doon sa ganitong panahon na meron tayo? Si Kristo ang sagot sa ating mga pinagdadaanan. Hallelujah. Nag-iisip kung sino ba ang magiging ganito. Hallelujah. Si ganito na presidente kasi ganyan. Si Kristo lang ang sagot sa panahon ng mga crisis natin. I remember merong isang awitin, sabi niya, Christ is the answer. Sinong nakakaalam nun? Christ is the answer to all my longing. Christ is the answer to all my need. Anong sabi niya doon? Savior, baptizer, thy great physician. Hallelujah. At ang sabi niya doon, He's all I need. Hallelujah. Si Kristo suubat at sa reyang panahon na bilay tayo. Hallelujah. Si katuso sa ibat, si katuso sa may amin niya pang kaukulan tayo. Walad lima na say Diyos siya katawan. Hallelujah. That's why agta yung balot na alam mo darating yung time. Hallelujah. Sabi nga ni Madam Renita kanina na merong time na talagang there is fear. Sino dito hindi natatakot? Hallelujah. Means, alam nyo, nandito pa tayo sa mundong ito. Sabi ni Christ, in this world, what? There is trouble. There is crisis. Hallelujah. Ibig sabihin, dumarating yung time na tayo ay natatakot. In the Bible, kahit yung mga great men of God, dumating sa kanila na natakot din sila. Si Moses, alam natin yung ginamit ng Diyos, but there was a time in his life, tumakbo siya para sa kanyang buhay. Hallelujah. Pumunta siya ng wilderness. Bakit? Hallelujah, kailangan niyang i-secure yung kanyang buhay. Sino pa? Hallelujah, si Elijah, tumakbo din yan. Sa totoo lang, itong taong ito nagpababa ng apoy sa langit. Hallelujah. Pero tumakbo rin siya sa kanyang buhay. Bakit? Pinagbantaan siya ni Jezebel. Sabi niya, hindi ka nalilipasan ng araw. Parang si Fernando po, ano? Hallelujah. Natakot siya. Hallelujah. Can you imagine yung mga, alam niyo yung pinatay ng taong ito? Sabi nga nila more than 400, but actually there were 900, more than 900. Hallelujah. Bakit? Hallelujah. Kasi nais niyang ipakita na kung saan merong Diyos, na kung saan sa Kanya ay gumagabay. Pero dumating yung time na takot siya, tumakbo. Anong kanyang ginawa? Nagtago siya sa isang yungib, yung kuweba. Hallelujah. At sabi niya kay Lord, Lord, kunin mo na ako. Hallelujah.
Ay, nakapagtataka itong taong ito. Natatakot siya, pero sabi niya kay Lord, Lord, kunin mo na ako. Hallelujah. Minsan iniisip niya kasi, tao yung papatay sa kanya. Sabi niya, mas mabuti pa Lord, kunin mo na ako. Tignan po ninyo, yung request niya ginawa ni Lord, kinuha siya ni Lord. Kaya lang ang kabutihan ng taong ito, hindi niya naranasan ang kamatayan. Kinuha siya ni Lord na buhay. Hallelujah. He was transferred in heaven. Hallelujah. Without tasting, hallelujah, death. Wow, grabe. Hallelujah. Ibang klaseng buhay. Hallelujah. Alam niyo, sa totoo lang, 2 tao lang ang hindi nakaranas ng kamatayan sa Bible. Ang isa ay sino yun? Si Enoch. Hallelujah. This man also walked with God. Lumakad siya, nakasama niya ang Diyos, sabi ng Bible, as he walked with God, hindi na siya nakita. Why? Sabi niya, dinala na siya ng Diyos. Hindi niya naranasan ang kamatayan. Hallelujah, kakaiba yung buhay nila. Kaya napakahalaga na, alam mo yung pananatili natin sa Diyos, napakahalaga po niyan. Hallelujah, na kahit anuman yung pagdaanan ng mundong ito, sabi ng salita ng Diyos, fear not. Hallelujah. Why? For I am with you. Hallelujah. Do not be discouraged. Bakit sinasabi yun ng Panginoon? Do not be discouraged. Alam ng Diyos, darating sa time ng buhay mo, madi-discourage ka. Ang daming magbibigay ng discouragement sa atin. Hallelujah. Sometimes yung katabi mo, minsan nakaka-discourage din yan. Akala mo, okay yan. Hindi. Hello. Minsan yung asawa mo nakaka-discourage, sa totoo lang. Ayaw mo lang aminin. Bakit? Hallelujah. Ayaw mong magalit siya. Minsan sinasabi mo sa kanya, alam mo asawa, hallelujah, ang bait-bait mo, pero sa totoo lang nadi-discourage ka na sa kanya. Hallelujah. Kaya sabi ni Lord, do not be discouraged, for I am your God. Hallelujah. I will help you, sabi ng Lord. Can you imagine that? Hallelujah. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. That is the promise of the Lord. Bakit alam ni Lord darating yung time, matatakot po tayo mga kapatid. Yung mga disciples ng Panginoon, natakot din sila. Kasama nila si Jesus. Hallelujah. Ang kaibahan lang nila, nung time na yon, nakasakay sila sa bangka. Bigla pong, alam nyo, lumakas yung hangin, nagkaroon ng bagyo, lumaki yung mga alon, si Jesus natutulog. Sabi ng mga disipulo, Lord, hallelujah, hindi ka ba, alam niyo yung word sa kanya, parang sinisisi nila si Lord. Do you not care about us? Hallelujah. Ginising nila si Lord. At ang sabi nila, do you not care about us? Kaya lang, ang kaibahan nito, wala silang matakbuhan. Hindi sila makatakbo. Bakit? Nandoon sila sa bangka. Hindi naman sila pwedeng tumalon ng bangka kasi nga maalon at bagyo, mas lalo silang madidisgrasya. And sometimes mga kapatid, God allows such situation like that na wala kang matakbuhan kundi si Lord lang. Hello! Hallelujah! Darating sa buhay mo kapatid, hallelujah, yung wala kang matakbuhan kundi Diyos lang. Parang yung mga Israelites nung time na yon, di ba? At the back, hallelujah, andyan yung mga humahabol na mga Egyptians. On the right side and on the left side, andyan yung bundok na malalaki. Hallelujah, in front of them, hallelujah, yung dagat na pula. Wala silang matakbuhan. Hallelujah, ang ginawa ni Moses, he looked up to God. Hello, hallelujah. Ito yung tandaan po natin kung wala na tayong pupuntahan. Hallelujah, tumingala ka, may Diyos na nag-aantay sa iyo.
Ano man yung problemang pinagdadaanan mo na yon, hindi ka niya pababayaan. When you look up and you cry out to God, the Lord can hear you. The Lord will uphold you. The Lord will help you. The Lord will deliver you. Yan yung Diyos na meron tayo. Hallelujah, yun yung napakalaking kaibahan natin. That's why, hallelujah, the writer of this book encourages us is stay in Christ. Bakit? Sabi niya, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done unto you. Hallelujah, ipaparanas sa iyo ng Diyos niyan. Sabi niya, ask whatever you wish. Hallelujah, and it will be done unto you. Kaya napakalaga makita mo sa buhay mo. Number one, somebody say, stay in His Word. Manatili tayo sa salita ng Diyos. Bakit? Alam natin ang sabi ng Panginoon dito po, kung tayo nananatili sa Kanyang salita, anuman ang hilingin natin, mangyayari. Hallelujah, pwede bang palakpakan po natin ang Diyos? Napakalaga po nito, huwag nating pababayaan na ipagwalang bahala na hindi po natin, alam nyo na meditate yung Word of God. Huwag mong palipasin ang araw, kapatid, na hindi mo nabasa ang Bible. Hallelujah, that's why si David sabi niya, hallelujah, I have hide your words in my heart so that I might not sin against you. Upang ako'y hindi magkasala. Alam nyo, napakalaki po yung pagkakaiba na ang salita ng Diyos ay nasa isip kaysa nasa puso. Ang daming mga Kristiyano, hallelujah, alam ang salita ng Diyos, but still, andoon sila sa buhay na nagpapatuloy sa kasalanan. Alam nyo kung bakit? Wala sa puso yung salita ng Diyos. It's just in their mind. Hallelujah. Yung transformation ng mind po natin, it begins in our heart. Dito yan nanggagaling sa puso natin. That's why sabi po ni Jesus mismo, hallelujah, out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Yung nandyan sa puso mo. Kaya alam mo kagad yung tao alam mo yung pagkakaiba ng isang taong yung totoong Kristiyano na binago ang buhay niya. Tandaan po natin yan. Hallelujah, hindi mo kayang ipagsinungaling yan. Why? Hallelujah, nakikita sa bunga. Hallelujah, makikita mo sa bunga niya. Sabi nito, if you keep my commandments, you will abide in my love just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Hallelujah, alam niyo napakalaga na we need to abide in His Word. Why? O stay in His Word. Sabi ng salita ng Diyos, in the beginning was the Word, and the Word was with God. It is found in John chapter 1 verse 1. And the Word was God. Hallelujah. The very reason why we need to stay in the Word. Napakalagang maintindihan po natin ito. Hindi ko po inilagay dyan sa aking PowerPoint. Hallelujah. Pero isipin po natin. Hallelujah. The Word that I am talking to you is no other than our God Himself. Hallelujah, sabi niya doon sa verse 3, for without Him, nothing was made. Kung wala siya, walang anumang bagay na nalikha. Ang lahat ng bagay ay nalikha dahil sa Kanya. Hello? Hallelujah. Alam natin yan na lahat ng bagay at ang sabi ng salita ng Diyos, in Him was life. Woo, hallelujah. Yung buhay nasa Kanya. He is not just but the source of life, but in Him. Hallelujah, nasa sa Kanya yung buhay. Alam nyo, napakalaking pagkakaiba po niyan. Kasi minsan, there is what do we call, alam nyo yung light. Hallelujah. Pero meron yung source of light. Hallelujah. Kaya sabi ng salita ng Diyos, in Him, there is no darkness. Why? He is the light. Hallelujah. Siya yung ilaw, siya yung liwanag. Kaya alam nyo sa totoo lang, hallelujah, I heard about this story na sabi po ng taong ito, sometimes it's hard na kung saan paniwalaan, but there were people just like Paul na kung saan nakarating siya sa langit. Hello? Sabi po ng taong ito, in the presence of God,
wala kang makikitang kadiliman. Hello? Hallelujah. Nagtataka, sabi niya na magtataka ka, sabi niya, dahil doon sa lugar na yon, ni anino wala kang makikita. Hallelujah. Bakit? Puro liwanag ang nandoon. Walang reflection ng darkness sa liwanag ng Diyos. Amen. Hallelujah. It's really an amazing, right? Hallelujah. Why God is our amazing God. Kaya talagang maa-amaze ka. May mga bagay na kung saan minsan hindi po natin kayang ipaliwanag. That's why when we keep on understanding, yung isipin mo palagi, yung unawain mo ang Diyos, hindi natin kayang maubos maisip yung pagka-Diyos ng ating Panginoon. Yan yung tandaan po natin. Kaya sabi ni Paul, as of now, sa ngayon, sabi niya, para tayong nakatingin sa isang malabong salamin. Ang pagkaunawa natin sa Diyos ay hindi paganap. Hallelujah. There will be a time in our life na maiintindihan po natin. Pag nakita na natin siya ng mukhaan, yun yung sabi ni Pablo. Hallelujah. Praise God. Sabi po niya sa verse 8, by this my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples, as the Father has loved me, so I have loved you. Abide in my love. Pangalawa po, stay in His love. Somebody say, stay in His love. Hallelujah. Hindi yung manatili ka dyan sa pag-ibig mo sa lalaking yan. Hallelujah. Hindi ko po kayo pinagbabawalan na manatili dyan. Kayo po ang may decision yan. Di ba? Hallelujah. But there is much more important than loving another person. O manatili ka sa pagmamahal mo sa isang tao. Hallelujah. Pagmamahal ng isang tao sa iyo. But the most important love na pwede kang manatili, yun yung pag-ibig ng Diyos. Amen. Dahil yung pag-ibig na yan kahit kailan, hindi ka niya sasaktan. Yan yung totoong pag-ibig, hindi ka niya sasaktan. Amen. Sa totoo lang, hallelujah, yung akala mong lalaki, babae na mahal ka niya, minsan nasasaktan ka niya. Pero si Lord, kahit kailan, hindi ka niya sasaktan. 1 John chapter 4 verse 18, there is no fear in love. Walang takot sa umiibig, but perfect love cast out fear. Hallelujah. Yung ganap daw na pag-ibig, hallelujah, tinatanggal niya ang takot. Hallelujah. Inaalis niya yung takot dyan sa puso mo. That's why, alam nyo, iba yung pag-ibig ng Diyos eh. Napakahalaga po niyan. Pag ikaw ay nasa sayo yung pag-ibig na yan, hindi ka mangangamba sa panahon na pinagdadaanan natin. Because you know for sure kung sino yung nagmamahal sa'yo. Yung nagmamahal sa atin, nangako siya, hindi niya tayo pababayaan. Nangako siya na kung saan sabi niya, tutulungan kita. Hallelujah. Hindi yung awitin na nasabi niya, tutulungan kitang malimot mo siya. Di ba? Hindi yun. Hallelujah. Tutulungan ka ni Lord. Hallelujah. Na kahit anuman yung pagdaanan mo, sabi ni Lord, anak, dadaan ka lang dyan. Kasi may patutunguhan ang buhay mo. Ang Kristiyanong nananatili kay Kristo, may patutunguhan yung kanyang buhay. Hallelujah. Hindi lang may patutungan, may kwenta ang buhay mo, kapatid. Hallelujah. Sabi po niya, for fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love. We love because He first loves us. Hindi pa raw ganap yung pag-ibig na meron tayo pag tayo po ay natatakot. Amen. Hallelujah. Kaya kapatid, hallelujah, panatilihin po natin na kung saan. Alam niyo yung nangyari doon sa mga disciples ng Panginoon. Although dumating yung time na takot sila,
Pero nung nakita nila na si Jesus, sabi niya, hallelujah, sabi niya doon sa alon, sabi niya doon sa bagyo, at sabi niya doon sa hangin, be still. Nagulat yung mga disipulo. Bakit? Nung moment na yon, huminto yung alon, huminto yung bagyo, huminto yung hangin. At sabi nila, sinong tao ito? Who is this man that even the wind and the waves obeys him? Natakot sila. Pero iba na yung takot na meron sa kanilang puso ngayon. It's the fear of the Lord. Amen. Ito yung napakalaking pagkakaiba. Bakit? Naintindihan nila. Pag nakilala mo na pala si Jesus sa buhay mo, meron kang takot, pero yung pagkatakot na yun, banal na pagkatakot. Hallelujah. Ito po yung pong nagdudulot ng kabutihan sa buhay natin. Bakit? That moment na meron silang takot, bakit? Naintindihan nila, hindi ordinaryong tao itong kasama natin. Bakit? Hallelujah. Susunod ba sa iyo yung hangin? Susunod ba sa iyo yung bagyo kung ikaw ay tao lang? Hallelujah. Diyos lang ang pwedeng gumawa nun. Hallelujah. Bakit? By the power of His Word, He commands everything. Hallelujah. At nakita natin lahat ng sinabi ng Panginoon, nangyari lahat yan. And the same power reveals, hallelujah, when Christ spoke, hallelujah, be still. At yun din ang sabi ng Panginoon, be still and know that I am God. Hallelujah, ako ito yung Diyos nyo. Hindi ko kayo pababayaan. Hallelujah, dapat naririnig po natin yan sa puso natin. Hallelujah, na sa panahon nitong crisis na ito, alam niyo, ang daming tao nag-aaburido. Minsan pati Kristiyano nag-aaburido. Kaya sabi ng Panginoon, meron bang maidadagdag yung pag-aaburido ninyo? Madadagdagan ba ng buhay nyo ang pag-aalala ninyo? Do you think, alam nyo kahit ang mga doktor, pag palagi ka raw nag-aalala, mas lalong umiiksi ang buhay mo. Hello? Kaya sabi ni Lord, hindi madadagdagan ng pag-aalala mo yung buhay mo. Ibig sabihin ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Magtiwala ka lang sa Diyos. Sabi mo dyan sa katabi mo, magtiwala ka sa Diyos. See, sabi nga sa verse 20, if anyone says, I love God and hates his brother, he is a liar. Amen. Hallelujah, hindi daw totoo na sasabihin mo mahal mo yung kapatid mo o mahal mo ang Diyos pero mayroon kang taong kinamumuhian. Hindi po totoo yun. Hello? No naiinis ka at sa kaya too at ibagam inaram sa Diyos, aliwan tuwatan. Bakit? Sabi ng Panginoon, for he who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. Paano mo mamahalin yung hindi mo nakikita? Yung nakikita mo hindi mo kayang mahalin. Di ba? Hallelujah. Kaya maintindihan po natin na ang pag-ibig na meron tayo, dapat yan yung nagpapawala ng takot sa puso natin. Amen. Sabi niya, and this commandment we have from Him, whoever loves God must also love his brothers. Do not let your heart be troubled. Sabi niya, saan makikita yung verse na ito? Hindi ko nilagay yan. Saan yan? In John chapter 14 verse 1, sabi niya, do not let your heart be troubled. Have faith in God. Have faith also in me. Hallelujah. Ito pa ay translation ng NASB. Hallelujah na translation. Kasi most of the translation, believe in God, sabi niya. Pero dito po sa translation na ito, have faith in God. Have faith also in me. Hallelujah. At yung pangatlo na pag-uusapan po natin, stay in faith. Manatili tayong nananalig sa Diyos. Pansinin po natin itong verse na ito. Sabi niya, Colossians, for in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily. And you are complete in Him.
Anong sabi niya? You are complete in Him. Kanino ka raw nakukumplito? Kay Kristo. Hallelujah. Our completeness, hallelujah, is only found in Him. Hallelujah. Na minsan akala mo kumplito ang buhay mo pag nakikita mo palagi yung crush mo. Hindi totoo yun. Hallelujah. Walang nakasulat doon sa Bible na kumplito ang araw mo kapag nakita mo na siya. Hallelujah. Kumplito yung araw mo kapag alam mo yung pagising mo sa umaga. Hallelujah. Nakita mo yung message mo doon sa messenger. Nag-message na siya sa'yo. Good morning. Hallelujah. You are the sunshine of my life. Kung ano-ano. Hello. Hallelujah. Minsan sa totoo lang, hallelujah, pinapaniwala ka lang niya sa mga kabulastugan. Si Lord kahit kailan hindi kanya, hallelujah, alam mo yung God is not joking. And sabi niyang Panginoon ay you are complete in Him who is the head of all principality and power. Sabi niya, meaning of being complete in Christ, filled or fulfilled. Hello, your life is fulfilled in Him. And the Greek term signifies being filled, made full. Hallelujah. And or brought to completion through a relationship with Jesus. Amen. Hallelujah. We are being made complete because of Him. And pangalawa, it is in our spiritual security. It signifies having all the necessary spiritual resources in Christ, requiring no additional human philosophy or tradition for salvation. Hallelujah. And pangatlo, sabi niya, righteousness and acceptance. It means being credited with Christ's perfect righteousness and accepted by God. Hallelujah. Tanggap tayo ng Diyos dahil kay Kristo. Amen. Hallelujah. Our righteousness. Hallelujah. Sabi ng salita ng Diyos, we made righteous because of Him. Dahil kay Kristo. Sabi niya, not just faith, but it should be fearless faith. It's fearless faith. Amen. Hallelujah. Yung pananampalataya na walang takot. Hallelujah. Just like the disciples, dumating yung time na makita nila, hallelujah, kung sino yung kasama nila, nawala na yung takot nila. Hallelujah. Pinalitan ng Diyos yung takot na may kabanalan. See? Let's pray, Lord. Hallelujah. Palitan mo yung takot na nararamdaman ko ngayon. Yung alam mo yung total dependence on God. Pagtakadepende ka sa Diyos, ibinigay mo lahat-lahat. Alam mo, ang sarap matulog. Hello, ang sarap matulog, wala kang alalahanin. Pero pag puno ng alalahanin yung puso mo, ag ka makaugip. Tuwatan, hallelujah. No, akinat ag ka makaugip. Sekundara marom, wala insumyak. Diyan tuwa, no, akinat sa ito ag makaugip. Sobray panag-alala to. Iniisip na niya yung bukas, paano ng ganito, ganyan. Pero sabi ni Lord, bakit mo iniisip? Hayaan mo yung bukas ang mag-isip para doon sa bukas o kinabukasan. Ibig sabihin ng Panginoon, ipagkatiwala mo sa Kanya. Kaya sabi ng Panginoon, ipagkatiwala ninyo ang inyong mga kabalisahan. Hallelujah. Bakit? 1 Peter chapter 5 verse 7. Ipagkatiwala ninyo ang inyong mga kabalisahan. Bakit? Sapagkat kayo'y kanyang, anong sabi niya? Sa English sabi niya, for He cares for you. Hindi niya kayo pababayaan. And that faith, somebody say, faith anchored in Christ. Hallelujah. That faith must be anchored in Christ. Kahit anong, alam mo pag yan yung pananampalatayang meron tayo, hallelujah. Ang gano antuin na nanang mon problema at kaliber-liber. Masamsamit so kakaugip mo kada labi. Hello. Siya pa'y gabay ito'y masamit so ugip tod labi.
Ang gana antoy nalilitnam no say pananisiam akaangkord kan di Kristo. Hallelujah. Unnugip kanin siyempre na masamit akin agmunonoten may nalilitnam. Hallelujah. Akin say tuo o kaya say Kristiyano ya say pananisya to akaangkor kan di Kristo. He will never worry about tomorrow. Hallelujah. Because he know God who promised him. Hallelujah. He is faithful and true to his word. Dito po ako magtatapos. Sabi niya, to realize the worth of the anchor, we need to feel the storm. Hallelujah. Sometimes kailangan nating maramdaman yung storm na yan. Naramdaman ng mga disipulo yung storm. Hallelujah. Yung anchor kasama po nila. Alam nyo, yung panahon na si Apostol Pablo papunta ng Roma, yung bagyo na kanilang naranasan 14 days, 14 na araw sila'y nasa laot. Napakalakas ng bagyo. Alam niyo yung plano, kasi lahat ng nakasakay doon, there were, sabi po ng salita ng Diyos, 206 and 16 people. Yun yung pagkakasabi doon eh. Tinignan ko yun sa ibang translation. 276 lang pala. 276 yung nakasakay doon sa barko na yun. At plano ng mga gwardiya, kasi karamihan sa mga nakasakay doon, mga preso sila. Ita-transfer sila sa ibang lugar sa Roma. Kasama doon si Apostol Pablo. At nung panahon na yun, nakasalubong sila ng bagyo, 14 days. Napakadilim, na grabe yung bagyo na yun. Na sabi nila, for 14 days, hindi na nila nakita yung araw. Puro madilim, puro yung kapaligiran nila nagngalit na bagyo, nasa gitna sila ng karagatan. Nang iniisip ng mga nakasakay, mamamatay na sila. Kaya yung plano ng mga gwardya, patayin na lang yung mga, alam niyo yung mga kasama nilang mga preso, para sabi nila baka makatakas pa. Pero alam niyo, because God was with Paul, sabi ng Diyos sa kanya sa panaginip, fear not. For surely, sabi ng Diyos sa kanya, sinitiguro ko sa iyo, makakarating ka sa Roma. Why? May purpose si Lord sa kanyang buhay. Darating siya doon because Paul will testify about Christ in Rome. Kaya kapatid, kahit anong pagdaanan mo sa buhay, kung hindi pa tapos yung purpose ni Lord sa buhay mo, hindi ka pa niya kukunin. Hello? Pero kahit ang lakas-lakas mo, kung wala na yung purpose sa buhay mo, hallelujah, pauuwiin ka na ni Lord. Pero sabi mo kay Lord, Lord, wag muna. Bakit? May purpose ka pa sa buhay ko. Kaya sabi ng angel in his dreams, fear not. Bakit? Sabi ng Diyos sa kanya, walang kahit isang buhay na mawawala sa inyo. Natakot yung kahit yung kapitan ng barko na yun. Pero sabi ni Pablo, huwag kang matakot. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kagabi kinausap ako ng anghel ng Diyos, sabi niya. Wala kahit isang mamamatay sa atin, mabubuhay tayong lahat. Kaya yaman lang sabi niya, masisira itong barkong sinasakyan natin. Nangyari lahat ang sinabi ni Pablo. Bakit? Sabi ng Lord sa kanya, because all that people nakasama mo sa barkong yan, inintrust sila ng Diyos sa kanyang mga kamay. Kaya tiniyak ni Lord na hindi pababayaan ng Diyos lahat ng mga nandoon. Mga kapatid, sa totoo lang sa buhay natin, kung bakit kailangan nating manatili kay Kristo, because there are people, may mga tao na inilagay ng Diyos sa ating mga kamay, na itong mga taong ito, hallelujah, umaasa sila, naniniwala sila na because of our faith in Him, hallelujah, alam mo yung maaambunan sila ng grasya ng Diyos dahil sa buhay na meron ka. Bakit? May mga taong ang kanilang buhay
nakasalalay sa iyong kamay. Naintindihan po ba natin yun? Kaya sa buhay natin dito po mga kapatid, laban lang. Bakit? May mga taong nakatingin sa atin. Sa ayaw mo at sa gusto mo, kahit sabihin ko na yung pananampalataya natin, it must be anchored in Christ, but there are still people na yung kanilang pananampalataya nakatingin sa iyo. Na kapag nakita ka nilang nanghina, manghihina rin sila. Hello, kaya kalabitin mo yung katabi mo, kapatid, huwag kang manghina. Huwag kang ma-discourage. Tuloy lang ang laban. Amen? At manatili tayo sa ating Panginoon. Dahil sa panahon na pinagdadaanan po natin, hindi rin tayo pababayaan ng Diyos. Pwede bang tayo tumayong lahat sa umagang ito? Pasalamatan mo ang Diyos dahil napakabuti ng Panginoon sa buhay mo. Tandaan mo, marami ka pang gagawin sa buhay. Kailangan mo lang na kung saan magtiwala. Manatili ka sa Kanya. At tandaan mo ito, kahit sa panahon ng crisis, makikita mo na kung saan you are flourishing. You are thriving. You are thriving. Hallelujah. Hindi ikaw yung surviving Christian sa panahon na ito. You are that Christian who is always thriving in the midst of this storm. Hallelujah. Makikita mo, lulutang at lulutang ka. Makikita mo ang liwanag ng Diyos. Magniningning ka sa panahon na meron kang pinagdadaanan. Kaya napakalaga na maintindihan po natin, sabi nga, to realize the worth of the anchor, we need to feel the storm. Panginoon, bakit mo kami pinapadaan dito? Bakit kailangan po namin na dumaan sa mga krisis na ito ng buhay? Panginoon, bakit kami dumadaan sa mga ganitong problema? Hindi mo maintindihan, hallelujah, kung ano ang ibig sabihin ng anchor. Kung walang storm na dumadaan sa buhay mo. Now you can feel, mararamdaman mo. Pero ang kaibahan nito mga kapatid, alam mo sa buhay mo, hindi ka kayang tinagin ng anumang bagyo, mga pagsubok, mga problemang darating sapagkat alam mo sa buhay mo. Yung Diyos na nangako, noon pa man pinangako niya. Pinangako niya kay Abraham, pinangako niya kay Moses, pinangako niya kay David. Itong mga taong ito, hallelujah, meron din silang mga pinagdaanan sa buhay. Pero sabi ng salita ng Diyos, they believe in the God. Naniwala sila sa Diyos na nangako sa kanila. Yung Diyos na pinagkatiwalaan nila, nakita nila, hindi sila pinabayaan. Si Shadrach, si Meshach, at si Abednego, dumaan sila sa apoy. Hindi lang basta apoy yung kanilang pinagdaanan, 7 times. Kung gaano kainit, pinainit pa ng 7 beses yung apoy na yan. Nung sila itapon doon sa naglalagablab na apoy, lumalakad lang sila. Bakit? Itong tatlong ito, sabi nila, kahit kailan, hindi kami matitinag at hindi kami titigil na maglingkod sa Diyos naming pinaglilingkuran. Kahit hindi kami iligtas ng Diyos namin, hindi kami kailanman luluhod. Hallelujah. Diyan sa revolto na yan. Kasi kailangan lang maging fix yung heart natin, yung faith natin sa Diyos. At alam nyo, yung nakita nila, sabi ng mga tao, nung iniahon yung tatlong lalaking ito, kahit
amoy ng usok, wala silang maamoy. That's powerful. That's how powerful the God, hallelujah, that these three men are serving. The same God that we're serving. Nangako siya sa atin, I am the same God. I am the God of Abraham. I am the God of Isaac. I am the God of Jacob. I will never change because He promised, I am the same yesterday, today, and tomorrow. I am the Lord your God. Be not discouraged. Do not be afraid. I will help you, saith the Lord. Hallelujah. I will uphold you with my righteous right hand. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Diyos ng kataas-taasan, Panginoon ng mga Panginoon, sinasamba ka sa kalangitan, sinasamba ka sa sangkalupaan ng iyong mga hinirang. Hallelujah. Lord, ayan mo na habang tinataas ka namin, Panginoon, kumilos ka, gumawa kayo ng kakaiba sa buhay ng iyong mga anak na sa'yo'y nagtitiwala. Dakila ka, O Diyos. Ang kadakilaan mo ay iyong ipahayag sa aming kalagitnaan. Lubos ang tiwala namin sa inyo, Ama. Hindi mo kami pababayaan dahil totoo ang pangako mo. That's why, Lord, we promise, oh God, we will remain in you. Mananatili po kami sa inyo. Kahit anuman, Panginoon, ang dumating na pagsubok sa buhay, mananatili po kami. Mananatiling sumasamba, naglilingkod. Hallelujah. Kung ano, Panginoon, ang inumpisahan namin para sa iyo. Dahil ikaw mismo, Panginoon, may pangako ka sa amin. Ang inumpisahan mo, Panginoon, ay iyong gaganapin, Panginoon. Kaya Lord, we will also remain, O God. Kung ano man yung mga inumpisan namin, Panginoon, hallelujah, na gawin, na paglilingkod, hallelujah, yung buhay namin, Panginoon, na sumasamba. Panginoon, mas lalo po naming pag-iibayuhin sa mga nitong may crisis sa buhay namin. Sapagkat, O Diyos, kilala ka namin sa aming mga puso. Hallelujah, nakita namin at aming naranasan ang iyong kabutihan. O Diyos, magpakailanman, Panginoon, mananatili ka sa aming mga buhay. Kaya maraming salamat sapagkat ako'y naniniwala, hindi mo pababayaan ang bawat isa na mga anak mo na sa iyo'y lubos na nagtitiwala. Pinagpapala ka namin, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. And Father, I pray, Lord God, even for the symbol of your body and your blood, I pray that as we partake the communion, bless the bread and the cup of God, will not only be a symbol, O God, but Lord, I pray what you have done on the cross of Calvary, it will manifest, O God, in our life. And Father, you will always be glorified. Your name will be honored. We thank you, Jesus. In Jesus' name.